Yo guys, what's up? Dangshu Vinci here. As you can see, gamit ulit natin si Abby. Wow, what a rhyme. Yes, gamit ulit natin ang aking Honda Airblade 160. It's been a year since nung nagamit ko to or nung nakuha ko to. Way back October something ko nakuha tong bike na to, 2024. And then ngayon, ito, gamit ko ulit siya. Ang storya kasi na ito, simula nung nakakuha ko ng ADV, pinahiram ko muna to sa kapatid ko. Parang starter bike niya kasi gusto niya rin kumuha ng motor. And na trip niya kasi yung Yamaha Aerox na version 3. Ayun, buti na lang, nakakuha na sila, nakabili na sila. Kaya binarik na sa akin tong Honda Airblade na to. Yun nga lang, syempre, yung kapatid ko hindi pa naman maalam sa motor. Kaya parang hindi niya masyado na maintain tong bike na to. Ginagamit niya naman, nilinisan niya naman, etc. Pero syempre, as a parang beginner rider, ginaguide pa namin siya. Kaya sabi ko sa kanya, wag niyo munang isipin yung mga dapat ayusin dito sa motor na to. Ako nang bahala. Ipapakondisyon ulit natin tong bike na to. Teka lang, stop over lang tayo. Tapos pakita ko sa inyo kung ano yung mga dapat ipaayos dito sa motor na to. Or dapat ipakondisyon sa bike na to. So, ito ngayon si Abby guys. May mga kailangan lang ipaayos, ipa-condition. Unang-una, ito ang ating carrier or top box bracket. Kasi hindi siya napasok dito. Pinatanggal kasi ito ng kapatid ko. Gawa nang naiilang siya. Pero ako nang bahala magbalik, ganyan. And then yun nga, wala kasi yung tools. 13 kasi sukat na ito. Wala naman akong 13. Kaya, yan yung isang papayos natin. Pangalawa yung center stand. Ang tigas, no? Ang tigas ng center stand. Siguro kailangan lang i-lubricate to. Yung CVT gusto ko rin ipa-check. And then ano pa ba? Yung manubela nga pala, medyo nakapaling siya sa kaliwa. Kasi nung nagamit ng kapatid ko, may incident siyang nangyari na nabagsak niya yung motor. Kaya medyo pumaling sa kaliwa. Kaya yun, yan yung mga papayos natin. Syempre, to the rest yung ating tropang si Ian. Kaya sa kanya ko lahat ipapa-condition tong motor na to. Yun nga, kung matatandaan nyo, ginagamit ko to for Lalamove, for Joyride, itong Honda Airblade ko na to. Pero nagpalit lang ako into ADV 160 kasi gusto ko nga ng all-arounder bike. Pero na-realize ko rin habang tumatagal, napanghinayang yung ADV na gamitin ko for that purpose. Matagal na rin ako napapaisip na bumili ng secondary bike for Lalamove purposes, for joyride purposes, etc. Kasi nga napanghinayang yung ADV. Don't get me wrong, sobrang okay ng ADV. Napakaganda ng ADV pagdating sa mga ganong purpose. Syempre sa long ride, city ride, ganyan. Pero yun nga, katagalan, nanghihinayang din ako na nabubugbog ng husto yung motor, parang ganun. Nung nakakuha yung kapatid ko ng Yamaha Aerox version 3, binarik na sa akin tong Honda Airblade na to. Kaya I've decided na ito na lang ulit gamitin for Lalamove and joyride purposes. Kasi kung ibebenta ko rin kasi itong motor na to, una-una nakapanghinayang kasi okay naman yung motor konting condition lang, konting retouch lang, okay na ulit Pangalawa, baka baratin lang kasi dati ko nang pinost tong motor na to. May mga nag-offer sa akin ng 60,000, may mga nag-offer sa akin ng 50,000 kasi ang taas daw ng odometer, ganyan. Whereas ako naman, okay pa yung motor wala namang problema yung motor kung tutusin may scratches lang, may nits and bits lang, pero overall maganda pa yung motor condition pa since ngayon mas mataas ulit ang odometer niya, kaya parang kung ibibenta ko pa to, baka baratin lang at baratin. Kaya nakapanghinayang. Tas ganun din naman, kung bibenta ko to, bibili ako ng panibagong motor pang Lalamove and joyride purposes nga, why not ito na lang din gamitin ko, diba? Ito na lang din talaga yung purpose ng bike na to. Total 160cc naman to, hindi naman nakakabitin yung power, may ABS pa. Kung bibenta ko ng 50,000, tapos bibili ako ng ibang motor na mas mababa dito, kasi yun lang naman yung budget ko, 50,000 lang, sayang, di ba? Downgrade. Kaya ako, well maintain ko na lang tong motor na to kaysa ibenta pa ng mas mababa, kaysa baratin pa, di ba? Ganun din naman, kung bibili pa ako ng isa pang motor, tataas lang din odometer nun. Kaya ako, sige, maintain ko na lang to. Ito na lang ulit gagamitin ko para kahit pa paano, meron akong bike for long ride, which is yung ADV 160. Meron akong CF Moto for weekend bike, weekend ride. Meron din akong Honda Airblade for Lalamove and joyride purposes. Yung Raider 150 ko, wala, parang trophy bike na lang yun. Wala sa akin ngayon yun, pero nakaibebe ngayon yung bike na yun. Ginagamit niya rin for service. Kaya yun, may mga kanya-kanyang purpose yung mga motor na nasa akin. So yun nga, punta lang tayo sa tropang si Ian. Pakondisyon natin tong motor na to. Let's go!
5 minutes later. So yan, nandito na tayo sa shop ni Ian. Ito na si Abby. Ano Brad, nakita mo? Konti lang naman. Konti. Yan pala yung mga papayos natin, yung center stand, yung yung front shock na konti, carrier or yung top box bracket. Saan? Straight mo nga yung manubela. Nakakilo pa rin konti. Dito ko titingnan kasi. Saan? Ito kasi straight. Try mo i-abante. Dati kasi kanina natakbo ko, nakaganyan siya eh. Oo, nakaganyan nga. Ngayon, silalo ko lang ito sa ganun. Ito, try mo ito. Try mo nga i-panda na ulit. So, may mga puso nasa gitna. Straight na Brad, straight na. Nice, yun lang, pinalo lang. Tapos yun, yung center stand ayaw bumalik. Rear shock, pabalit na pala natin. Yung rear brake din pala, drum brake, i-ano na rin natin, papalitan ng bago. Then yun, driving light. Yan yung mga ito, cleaner kung sakaling kailangan linisin yung CVT. Kaso carburetor cleaner, okay lang ba to? Tapos pa-check na rin ako ng mga kung kailangan palitan yung pulley. Kasi di ba yung iba na yung pulley niyan, sumasagad kumbaga. Driving light din. So yun master, ikaw na bahala. I-condition mo ulit si Abby. Ang problema kasi yun yan Brad, yun din pala. Kapag tino-throttle, ang vibrate masyado ng harapan. Yun lakas ng vibrate. Wala na kasing play itong YSS shock na to, kaya kailangan ng magandang palitan. Mas better yung stock, balik natin. So mas malaki yung niya, yung spring compare dito sa stock na maliit lang. Pang NMAX nga pala yan. Sukat naman sa air blade. Maganda kasi gusto ko yung may play. Pag wala, sakit sa likod, parang akong binabato. So yun, nakabit na yung stock na shock. Pero bago pa higpitan, papalit pa ng brake shoe, kaya babaklasin yung swing arm. Ano bang kasukat na brake shoe niyan? XRM? Click. Tsaka Honda Beat, PC, Click, Honda Beat. Mio, hindi man. Hindi. Pasok yun, pero magtatabas. Tatabas pa. So yun, Click tsaka Honda Beat. Sukat dito sa air blade. Pwede mo bang glasahan din yan Brad? Parang di kasi umiikot eh. Ito, bukbuk na. Napakalawang na. Moment of truth. Tiyara, linis pa. Linis ka naman. Kaya pa sa bugar. Oo. Medyo dragging, di ba? Nanginginig. Manginig, wag throttle, lakas. Check din ng belt kasi 40,000 na tinakbo eh. Linig. Kuning palit ko ng belt, 20,000 eh. Yes. Ang polo eh. Okay. Hindi natin yung magic washer siguro. Hindi, pag nilagyan mo yan Brad, parang tatama na siya sa nadikit niya pala sa kanang Oo. Pero yan sana maganda eh, para mapaganda natin yung Kung may mga pulley ako dyan. Tingnan Na ganito. kung pwede. Oo. Ayan, tingnan mo. Nadikit kasi ito eh, no? Oo. Kung yan JBT, okay kaya yan? Sana. Mukhang okay naman, madikit ito eh. Pero itong pins, okay lang ba yan? Ako na lang, problema. Okay na lang. Ang target kasi natin Brad, mapaangat natin yung belt dito, mapalubog dito.
Para medyo umangat yung RPM para Ayun. mabawasan yung vibrate. Pang, nung sa ADB 150 ko pa to eh. Yung belt brad, medyo ano na. Palitin na. Ayun, may mga crack na, no? Check lang pa. Mga ilang kilometers pa yan? Pwede pa ito mga 10 kilometers. Puta, 10 kilometers. Leo, talaga yan. Yung belt, medyo palitin na. May mga crack-crack na. Naka 20,000 na rin kasi ito eh. Kaya ba yan? Mga 10,000 kilometers. Oo. Hindi, mag-order na rin ako just in case. Pero original bibili mo. Oh, original na yung ano. Putik. Sa ako mga rest, hindi ako bibili na lang. Kaya sa kaso. May mga crack na yung ano. Pero, kaya-kaya pa naman to. Hindi, mangyayari. Chill ride na lang talaga ako. Ayoko ng ano. Hindi ako naniniwala sa Gagi. Chill na lang talaga. Brake pa rin. Update! So yun, lakas na ng ulan. Nagawa na rin ng paraan yan yung CVT. Maganda na yung takbo. Pero kailangan palitan ko pa rin is yung belt tsaka lining. Yung belt may ano na, crack na. Yung lining naman manipis na. Ngayon, ito naman ang susunod na gagawin niyan yung center stand. Tack up kasi, giging diskarte niya. Bubutasan yung center stand, doon papadaanin yung WD, saka tatanggalin yung mismong center stand para malagyan ng ano, grasa. Grasa ba? Tama? Kahit di na ba tanggalin? Lubricate na natin para lumambot. Ayun pala eh. Ganun lang lagay doon. Sirita mo lang sa buhay. Sirita na lang. Ah, okay. Hindi mas okay pala kung ganun. Driving light. Ang mode niya is 4 no? Yeah, may blinker. Naglulos yung switch. May switch ka ba dyan? Ayun lang. High beam. Ano. Yan, sabay. Yung dilaw, wala, Brad. Yan, dilaw. May problema pa yung switch. Patagal na rin kasi yung switch na yun eh. So yun, at least nakabit na yung driving light. 3 hours later. So yun guys, eto na nga pala. Tapos na maayos ni Ian yung motor. Fully good condition na ulit si Abby. Pero may mga kailangan pa rin palitan. Like yung belt, hindi palitan kasi may crack na. Yung lining, manipis na. Tapos nakabitan na rin ng driving light. Though, yung switch naman nito may problema. May times na naglolo ko, ayaw mag-on. Lose contact kumbaga kasi kalawang na, subject for change na rin. Yung manibela okay na, straight na ulit. Pinuwersa lang ni Ian. Tapos yung rear shock, yan, napalitan na rin natin. Siguro pag-iipunan ko na lang din yung ibang parts na dapat palitan dito para fully condition na tong motor na to. Pero so far yun, balik lindog tayo dito sa ating Honda Airblade 160. Ito na ulit gagamitin natin for courier delivery service, daily bike, MC taxi. Kasi sayang eh. Sayang talaga tong motor na to kung ibebenta ko, tapos papalitan ko ng mas ibang motor. Tutusin, 160cc naman na to, may ABS pa, konting condition lang. Kaya napanghinayang ko i-let go ko tong bike na to. Lalo na kung naghanap din naman ako ng motorcycle na gagamitin ko for that purpose. Maraming salamat kay Ian para sa pag-asikaso ng mga motor ko. Lahat si Ian ang gumagawa. Siya ang nagme-maintain. Siya ang takbuhan ko kapag may gusto ko ipayos sa mga motor ko, may gusto ko ipa-service sa motor ko, ganyan. Binibasic ni Master Ian, kumbaga. Kaya sa mga interested, check nyo na lang sa description box yung link ng shop ni Master Ian. Dito siya located sa Sanya Mayor, Tanza, Cavite. Message nyo na lang din yung kanyang Facebook page or Facebook account para makapag-inquire sa kanya. Halos lahat ng motor ginagawa niya at nagagawa niya ng paraan. Kaya maraming salamat sa ating tropang si Ian. Solid ko talaga. Si Ada, dun muna sa garahe, papahinga muna siya. Gamitin ko na lang kapag may mga long ride, may mga short ride. Si Quina naman, gamitin ko lang pag weekend bike, weekend ride, Ternate, Marilake, or kung mag-expressway. Si Reyna, andun sa Batangas, Nakalabebe, dun muna siya mag-i-stay. Then eto, si Abby, ang ating magiging companion ulit sa pag-courier delivery service and MC taxi. Dito ka na tatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Pahintayin na lang mga susunod ko na vlog. Don't know drill.
Ride safe. Peace out. Solid pa rin talaga tumakbo tong motor na to. Napakaligse. Napakagaan. Napakasarap dalhin.